So ang tanong kasi ngayon dito mga kababayan, no, ano bang motivation ni Bundok kung bakit ba gigil tong palitan si Presidente Bongbong Marcos? At ngayon, yung bagong drama nga ni Bundok ngayon, si Session. So, alam niyo ba yung si Session? Oo. Yung si Session mga kababayan, ito nga po yung paghihiwalay nga po ng Pilipinas sa Mindanao. Oo. Yan, si Julie QA at saka si Ferrell Valencia. Oo, dito sa birahan naman ako ngayon. Oo. So, ito pag-usapan ngayon natin to, no? Wait lang. Ang gulo ng outline dito. Yan, ito, Kain. So, ito po yung bullshit po na ginawa ni Jimmy Bundok kahapon. Kasi nga po, no, alam naman po natin, no, na si Digong nga po, hindi na po makakalaya. No? Kulong na si Digong. Hindi na siya makakalaya. So, kasi nga po, palpak yung interim request. Oh. Ngayon, naisip ni Jimmy Bundok na gumawa ng bagong drama. Ano pala, hindi pala makakaroon ng interim release, ha? So, mas maganda, gawa tayo ng bagong drama. Gawa tayo ng secession issue. Oh. Anong bababa na ba si PBBM Boss Takeru? Sabihin mo, mamatay na kayong lahat ng mga Duterte. Grabe naman yan. So, sabi dito, no, Jimmy Bundok. No. Inuubo ko. Bundok daw si Bundok. Wait. Jimmy Bundok. Jimmy Bundok declares Republic of Mindanao coming soon after Duterte's appeal is denied. O, di ba? So, tangan naman nito eh. Ako natatangahan talaga dito. So actually mga kababayan, no, itong si Bundok naman, abogado naman to. Pero dahil nga po sa kanyang dahilan kung bakit niya sinisiraan ng presidente ng Pilipinas yan na si PBBM, nagiging tanga po siya. So actually meron siya interview dito eh. Ito yun, no. Saan na ba yun? Sige. Panoorin natin to, Ang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na decision po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. No? So ang mga katulad po ng sentiments nila, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga for example, no, he has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Okay, but just to clarify, Attorney Bondok, sabi niyo po dalawa ang Hindi ko Pilipinas. alam, no, saan nakuha yung dalawang Pilipinas? Dahil sa hindi nabigyan ng interim release si Digong, dalawa na ang Pilipinas. So, ayun ba yung tawag nito? Pinakor na kanila paniniwala? Si Duterte lang talaga? Oh. Dapat dito mga kababayan, dapat dito dinidisbar eh. Kasi the first place mga kababayan, no, na ang Pilipinas po talaga, tinuturo po sa law school, constitutionally, ang Pilipinas po kasama talaga Mindanao dito. Tapos ngayon, kung ganyan yung gagawin lang pala ni Bundok na bababuhin niya yung nakasulat sa konstitusyon, for disbarment po yan. Dapat dinidisbar po yan. Puta, sa pagiging Duterte mo, naging tanga ka na. Okay ka naman dati Oh, ganyan mga kababayan eh. Minsan po talaga, no, yung itong mga matatalinong mga tao, yung mga taong may mga alam naman, may mga knowledge naman, no, nagiging tanga po sila pag nagiging pro-Duterte po sila. Kasi ako naniniwala naman talaga akong hindi naman ganyan kabobo yung mga DDS na yan. Kasi tinan ninyo Well, meron mga DDS talagang sobrang bobo, pero hindi lahat sobrang bobo. Kasi tinan nyo, may mga DDS na doktor, may mga DDS na dentista, may DDS na nurse. Di ba? Pero may meron din mga DDS na palamunin, may meron din mga DDS na paslupa. Di ba? Pero ang point natin dito, kahit na mga edukado itong mga walang yung itong mga to, nagiging bobo po sila, kakasuporta po nila kay Duterte.
Parang ito si GB Bundok. Oh, lawyer yan, pero kung magsalita, kala mo taga-bundok. Oh, sige. Pinas. Is this in response to the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte at ngayon nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya? Alam niyo po sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like we see Ayan ka na naman eh. Ayan na naman tayo eh. Dalawang uri ng pamumuno ang hinahanap ng mga Pilipino. Sige nga, ano yun? Sige nga. how polarized we have become, no? Kapag ito lang sa pamumuno ni BBM hanggang ngayon, surprisingly yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation. Opo. Which is Di ba? O ngayon, tinan nyo pati mga DDS, pati itong baka ng inang itong si Jimmy Bundok, nakahalata na din. O, yung mga dating kritiko daw po ni Presidente Bongbong Marcos, sino ba yung mga yon? Mga dilawan yun eh. Mga anti-Marcos talaga yung mga yan. Mga simbahan. Simbahan Katoliko. Ateneo. Sakit, di ba? Dating mga kritiko ni BBM, ni Presidente Bongbong Marcos, dating kritiko ng mga Marcos, mas pinili ang Marcos kaysa Duterte. Paano kasi si Sara tanga? Ganoon lang naman yun eh. Oh, hindi mo pa rin bagets? Natatangahan po sila kay Sara. Bakit mo naman kasi papaalisin ng isang presidente na matino, maayos at mahusay, tapos ipapalit mo, tanga, si Sara? Oh, di ba? Mas tanga kayo. Sumusuporta kayo sa tanga. Mas tanga po yun. Alam niyo sabi sa Bible, no? Yung wala patutunguhan kapag yung bulag gumakay sa kapwa bulag. Parehas mahuhulog ang bulag kapag gumakay sa kapwa bulag. Parang itong mga to. Oh. Parehas kayong tanga pag gumakay ka ng tanga. Mga tanga. Nasaktan eh, no? Oh. sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation. Opo. Which is surprising to many of us, pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ay clearly of the opposite belief. So, yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. Okay, pero di ba po sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay, pero bakit kailangan magresulta ng paghiwalay sa Mindanao? Okay, babalikan natin yan So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, ano ba talaga yung motivation nito ni Bundok kung ba't na ginagawa to? So puntahan natin Jimmy Bundok. Tingnan nyo tingnan ninyo kung gaano katarantado itong mga DDS na to. Lahat po ng mga nagrereklamo na kritiko ni PBBM, lahat po sila nakinabang nung panahon ni Digong. Ganoon na naman kasimple yun eh. Tingnan nyo to. Tanggalin natin to. Remove. Ito, remove. Stop natin to. Tingnan nyo to. Punta natin yung profile ni Bundok. O yan Yan. Bundok. Simpleng Wikipedia lang naman yan mga kababayan. Yan. So alam nyo pala, itong si Bundok pala, ay appointee pala ni Digong ito. Kumita na limpak-limpak na pera pala ito nung panahon ni Digong. O paano? Siyempre may sweldo, malaki sweldo, di ba? Bukod doon, ewan ko lang kung meron pang iba. Pero sabi niya dito, PAGCOR. Di ba? In July 2016, kakaupo lang ni Digong nito, Bundok, was appointed in the mountain. Bundok was appointed by President Duterte as the Assistant Vice President for Entertainment of the Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Replacing Bong Quitania, his appointment did not come without criticisms as citizens questioned his qualification for the post. He later served as PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility, group from October 2017 to July 2021. O di ba? On September 10, 2021, he was named as a member of Board of Directors of PAGCOR, serving to complete the unfinished term of deceased Director Reynaldo Cardona.
Concordia pala, no? Concordia. So, ngayon mga kababayan, so, alam na. Di ba? Itong mga DDS na itong mga kababayan na nagre-reklamo, nakita nyo ba yung, ano? Yung pinakita ko? Tingnan ko nga, nakita nyo ba? Kita nyo nga. So, yun nga yung point mga kababayan. Yung mga nagre-reklamo po kasi na ayaw nila kay PBBM, itong mga DDS po na to, mga dati po silang nakinabang. Di ba parang si Pokis? Di ba si Pokis, nalaman natin, dati palang director ng BCDA. Ganun din pala ito si Bundok. Kaya, kayo ba, naniniwala ba kayo na itong ginagawa niya para sa taong bayan? Hindi po, para pa sa sariling interes niya yan. Appointed siya ni Digong dati, ngayon, wala na po siyang kwenta, na hindi siya na-appoint ni PBBM, kaya ang gusto bumalik sa gobyerno para kumita ng malaki. Para makapag-overtime. Overtime.